Okay, so pag gagamit tayo ng calculator technique, calculator. Gagamit tayo ng calculator technique. Okay, so ito yung pwede nating gamitin. Ayan. So, ito yung nakuha nating sagot na dalawa kanina, nasa taas. So, paano isosolve? So, unahin natin yung ix. Okay, yung ix muna. So, paano gagawin? So, step one, kunin muna natin yung mga areas. But since na-solve naman na natin yung areas, ito naman na yung tatlong area natin. Okay? And then, sige, lagay natin areas. And then, step 2, ilocate natin yung mga centroid natin. Okay? In this case, nakalocate naman na. Di ba? Andyan na sa screen yung ating centroid. Wait, natanggal ko isa. Centroid, ito. Semicircle. Ayan. So, identify natin yung mga distances mamaya. Okay. Punta tayo dito sa may calculator natin. Okay. Ang susunod na gagawin po is get the IXO per shape ha, per section or IYO. Okay. So, tatlo yung shape natin. So, ibig sabihin, tatlo rin yung centroidal um, moment of inertia. So, dun tayo sa may semicircle, ang gagamitin natin dyan is 0.1145 raised to 4. Okay? Plus, yung pangalawa, yung sa triangle. Base times height, 90 na base. Ang height is 100. Ix pa lang yung gagamitin natin. Okay? Cube over 36. Then minus, dahil nga ibabawas, pi over 4, 20 to the 4. Kunin lang natin yung value nun. So we have 0.1145 raised to 4 plus 90 times 100 cube over 36. And then minus pi over 8. Then 20 to the 4. Ay, sorry. 4 pala to. Ayan. So, double check lang natin yung in-input natin na values. 90, then 100. Okay, minus. Okay, equals. I-store natin yan sa A. Okay? Nasa A na yung value niyan. A. The next, punta tayo sa IYO. 0.11, hindi, sorry. Pi over 8 na pala ito. Semicircle. Oh, pi over 8 times 45 raised to 4 plus 100 na height, 90 na base cube, 36 minus pi over 4, 20 raised to 4. Okay, input natin sa calcu, we have pi over 8 times 45 raised to 4 plus 190 raised to 3 over 36 pa rin. Minus pi over 2. Pi over 4 pala, sorry. Pi over 4, 20 raised to 4. Okay. So, store natin ito sa B naman. Okay. Double check lang natin yung mga values. Okay. Store sa B. Yan. So, ngayon po, na-store na natin yung values natin. So, ngayon, next tayong step is step 3. Mode stat. Okay. Mode stat, calculator, mode stat 3. Balik tayo sa 3. Dun sa quad o yung plus cx squared na yan. Lilitaw ulit yung ating table. So ngayon, input natin yung values. Di ba kanina, kung naaalala nyo, nung kumuha tayo ng centroid, di ba gumamit tayo nito at naglagay tayo ng value ng x. Okay? Ang mga nilagay natin na value ng x with respect to a reference. Di ba ang reference natin kanina, the x and y axis. Yung mga values na inilista ko lang ulit para mas mabilis nating makuha. So we have 45, ito yun. Ito. And then we have
2/3 ng 90. Wait lang. Ayusin ulit natin yung pagka-input. 90. And then, we have 45. Ay, sorry. 45. Then tayo sa may Y. Okay, sa Y values, we have 100 plus. Okay, ito yung tricky part eh. Okay. Yan. Ito yung 4 times 45. And then, ito yung 3 pi sa baba. Ayun, tama agad. And then 2/3 of, walang tayong parenthesis. 2/3 ng 100. And then we have the 100. Yan, tapos yung area natin, balik tayo dito. Okay, 20, 25/2 for the semicircle. Ay, sorry, pi. And then 4,500 for the area of triangle, negative 400 pi. Okay? So now we completed the table. Okay, kompleto na yung data natin. Click AC. Okay. Shift, stop. Ayan. Lumitaw ulit. Balik tayo sa, sorry. Meron palang kulang. Ano? So, lalagay ko lang sa step natin, ililista yung list down the X, Y, and areas. Okay? Tapos, step 4. Itatype nyo sa calcu, i-recall natin yung A value. Kukunin natin si IX. Okay? Kukunin natin si IX. So, recall si A. Okay? Recall A o kaya alpha A. Alpha A, sorry. Alpha A plus. Okay, plus. Shift, stat o shift 1. Lilitaw yung anim na choices. Punta ka sa variance number 4. Okay, so anong gagawin dyan? Piliin po natin yung, actually dalawa kasing formula dito sa Caltech. Kaya lang ang ituturo ko na lang yung mas generic, yung mas general na ginagamit. Ano? So we have, recall natin yung value ng A plus summation of y squared minus n y bar squared. Okay. So, kunin natin yung, balik ako para makita nyo ulit. Recall A plus, okay. Shift 1, dun tayo sa sum pala. Ayan, sa 3, sa sum muna. Okay, asan ba ang summation of y squared? Yung number 3. Lumitaw na. Minus, shift 1, ito pa lang yung 4. Ayan. Click nyo yung 1 para sa n. And then, balik ulit tayo. Shift 1, 4. Ayun yung y bar sa 5. And then, click squared. Okay, click equal. Ano po ang lumitaw? Yan. Ang lumitaw sa value natin is 7745,718.848 or 7 point, kung i-divide natin sa 1,000,000, 6 siguro to, 6 times 10 raised to 6 mm to the 4. Tingnan natin na solve natin kanina. Ayun. Hindi man, ayun, sakto lang yung nakuha natin. 746 din siya. Di ba? O, nakuha na natin yung Ix, yung centroidal moment of inertia with respect to x-axis. Okay, try muna natin naman yung Iy. Okay. So, dito po, i-recall naman natin B. B naman ang i-recall natin. Ayan. Clear muna natin. Recall or alpha B plus. Ayan. So, kanina summation of y squared, ngayon summation of x squared naman kasi parang baligtaran x sa y. Minus n pa rin yan and then x bar squared. Okay, try natin i-apply. Shift 1, sum muna 3. Hanapin ang summation of x squared, number 1. Minus shift 1 sa variance 4. Click 1 for n. Ayan. And then, balik tayo doon sa kanina. We have x bar. Ayan. Equal. Ay, sorry. Ano yung kulang? Ay, wait lang. Anong mali? Ulitin ko yung input ko. Ay, okay. Shift 1, 3, 1 minus, shift 1, 4, x bar 2, squared. Ay, sorry. Kulang na n. Ayan. Equals. Ayan.
Ang nakuha nating sagot is 3812918.503. Or kung i-divide sa 1 million yan, magiging 3.813 times 10 raised to 6 mm to the fourth. If we check our value kanina, parehas lang po. Okay? So, yun po yung Caltech natin pag centroidal moment of inertia. Ito yung magiging formula natin. Yan. Isulat ko po ng mas malaki para makita nyo. Centroidal to ha, ulitin ko, centroidal. Ito ay A, diyan nakastore yung centroidal moment of inertia nung kada shape. Di ba hinati-hati? Okay, diyan nakasave yung sum ng lahat ng yun. Okay? Of each shape. Ayan. Plus, ayan, summation of, since x to, y ang kailangan. Okay, summation of y squared minus n y bar squared. Take note, ang naka-squared lang is yung y bar. Okay, iy is equal to, nakastore naman sa b, lahat ng sum ng centroidal moment of inertia of each shape with respect to y-axis. Okay, plus, gawin naman natin summation of x squared minus n x bar squared. Okay, yan lang po yung gagamitin natin. Pero mahalaga pa rin dito, class, na kabisado nyo yung mga formulas, mapacentroid man or moment of inertia.